Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Porjan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa Isaiah chapter 54, verse 46. Sinasabi dito na, "Huwag kang matakot o panginahan man ng loob, sapagkat hindi ka na mapapahiya. Malilimot mo na ang kahihiyang dinanas mo noong iyong kabataan. Hindi mo na maaalala ang matinding kalungkutan ng pagiging isang byuda. Sapagkat ang lumalang sa iyo ay ang asawa mo. Ang pangalan niya ay Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Ang tagapagligtas mo ay banal na Diyos ng Israel. Kung tawagin siya ay Diyos ng buong sanlibutan. Israel, ang katulad mo ay asawang iniwan at ngayon nagdurusa. Isang babaeng maagang nag-asawa at pagkatapos ay tinakwil. Ngunit pinababalik ka ngayon ni Yahweh at sa iyo'y sinasabi. Nais ng Diyos na magdala ng hustisya sa iyong buhay. Kung hahayaan mo siya, tatanggapin niya ang lahat ng iyong mga hinanakit, pagkakasala at pasakit sa nakaraan, at babayaran niya ito sa iyo. Bibigyan ka niya ng doble para sa iyong problema. Hindi lamang iyon, gagawa din siya ng isang gawain sa iyo. Papalitan ka niya ng isang taong magpapakita ng kanyang tunay na pagmamahal, biyaya, awa, habag at katarungan sa isang mundong nangangailangan. Hinatulan niya ang kasalanan na laman sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang sariling anak sa pagkakahawig ng makasalanang laman bilang handog para sa kasalanan. Ang batas ni Moises ay hindi nakapagligtas sa atin dahil sa kahinaan ng ating makasalanang kalikasan. Kaya ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng batas. Ipinadala niya ang kanyang sariling anak sa isang katawan tulad ng mga katawan na mayroon tayong mga makasalanan. At sa katawang iyon ay pinahayag ng Diyos ang pagbawakas sa kontrol ng kasalanan sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak bilang hain para sa ating mga kasalanan. Tayo ay mga makasalanan sa paghihimagsik laban sa Diyos, at ito ay iniatang ating mga kasalanan, at ang ating kahihiyan ay iniatang kay Jesus. Kinuha niya ito sa kanyang sarili at namatay sa aking lugar. Ang puot at katarungan ng Diyos ay inilalagay sa kanya sa halip na tayo. Siya ang kapalit natin, ngunit pansilin kung sino ang gumagawa ng palitan. Ito ay Diyos. Ang Diyos ang naglalagay ng ating kasalanan kay Jesus. Nandiyan si Jesus na nagbabayad para sa ating kasalanan sa halip tayo. Ang pasanin ng ating mga kasalanan, siya mismo ang nagdadala sa kanyang sariling katawan sa krus at pinasan ito roon, upang tayo na namatay sa abot ng ating mga kasalanan ay mamuhay ng matuwid. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat ay gumaling, at lahat tayo ay may mga spiritual na utang na hindi natin kayang bayaran. Ngunit sinasabi sa atin ng Biblia na binayaran ng Diyos ang ating mga utang. Pinansilan niya ang bayaran para sa ating mga kasalanan, at sa halip ay tinanggap ang kabayarang binigay ng kanyang anak na si Jesus noong siya ay namatay sa krus. Ibinigay ng Diyos ang kalayaang ito sa lahat ng pumiling sumunod kay Jesus. Inutusan tayo ni Jesus na maniwala sa Kanya. Ngunit hindi tayo makakatugon malibang bigyan muna tayo ng Diyos ng spiritual na buhay. Ibinibigay sa atin ni Jesus ang bagong buhay na ito dahil napagtagumpayan niya ang kamatayan, minsan at magpakailanman. Gaya ng ipinaliwanag ni Pedro, ayon sa kanyang dakilang awa, pinapanganak niya tayong muli sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Porjan Valdez. Dito na nagtatapos ang aking daily devotions.